Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cesar. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari noong ako po ay 23 anyos pa lamang. Ang kwentong ito ay tungkol sa magkapatid na nagmula sa Leyte na sinasabi nilang may lahi daw aswang. Tawagin na lang natin sila sa mga pangalang Donna at Ana. Kuya Bari, mababait naman ang magkapatid. Masipag at hindi nakikialam sa usapan ng ibang tao. Iyon ang isa sa mga katangian na labis kong hinahangaan tungkol sa kanila. Kaso nga lang, simula nang dumating ang magkapatid sa aming lugar, naging sunod-sunod na ang kababalaghang nangyayari sa amin. Sa katunayan yan, hindi na mapilang ang mga taong nabiktima tuwing gabi. Kadalasan, natatagpuan na bangkay ang bawat biktima at nawawala pa ang mga lamang loob. Sabi nila, biktima daw ng nakawan ng organs kung saan dinudukot ang mga biktima saka isasakay sa van. Pero sabi naman ni Mama, ang may kagagawan ng patayan sa aming lugar ay ang magkapatid na nagmula sa Leyte. Dahil sa matinding kuryosidad, hindi ko napigilan ang aking sarili na subukang tignan kung totoo nga ba talaga ang aming mga naririnig. Minatyagan ko ang magkapatid at nagulat ako sa aking natuklasan. Totoo nga sila ay mga aswang. Gabi iyon nang mapagpasyahan kong sundan ang pauwi ng si Donna mula sa palengke. May bitbit silang isda at 1 kilo yatang atay ng baboy. Kabisado ko na ang galawan ng mga kagaya niyang aswang. Kunwari, bibili ng mga sariwang lamang loob, pero ang totoo, balak lang kainin ng hilaw sa loob ng bahay nila. Ginagawa nila ito para wag silang mahuli sa kanilang ginagawa. Minsan ko nang nakuha ang ganitong estilo sa aming kapitbahay na si Aling Buwada na dati ay sobrang malapit sa amin pero ngayon ay nakilala ng aswang kaya wala nang sino man ang nagbalak pang makipaglapit sa kanya. Mabilis kong sinundan itong si Donna hanggang sa makalapit kami sa kanilang bakuran. Wala akong makitang mga tao doon dahil ang kanilang tahanan ay nakadistansya po lamang sa kabahayan. Nakita ko siyang hindi pa man nakakaabot sa pinto ng bahay ay binubuksan na ang plastik at kinakagat ang atay na kanyang daladala. Nagulat ako nang makitang sumalubong sa kanya ang kapatid na si Ana, hindi para sawayin kung hindi para makipag-agawan sa nakagatan ng atay. Halos manlit ako sa pagkubli sa bakod nang makita na tila aso at pusang pagsasagupaan ng dalawa. Nagkalmutan pa nga ang mga ito nang makitang may kagat na ang atay na bitbit ni Donna kaya halos magpatayan po ang dalawa. Hindi ko tuloy alam kung ano ang aking gagawin ng mga sandaling iyon. Bigla akong natakot sa nakitang kilos ng dalawa. Para silang mababangis na hayop kung maagalaw at makapanakit sa isa't isa. Noon din ay umalis ako at hindi na sinubukan pang sundan si Donna. Habang tumatagal, mas nakikilala ko ang magkapatid. Napagtanto ko na magkaiba pala ang kanilang mga ugali. Mas masama at agresibo si Donna kaysa kay Ana. May ugali din si Donna na ayaw niyang nauungusan siya ni Ana, kaya naman si Ana na lamang ang nag-a-adjust sa kanya. Gaano man ninanais ng magkapatid ang makaiwas sa isyu tungkol sa kanilang pagkatao, hindi naman nila mapigilang kumalat ang tunay na sikreto tungkol sa kanilang dalawa. Walang nagawa si Donna nang minsang ginabi na naman siya ng uwi at atakihin ng pagkaaswang sa daan.
Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, may mga nakakita na sa kanya. Ito ay ang grupo ni Mang Romeo na nag-iinuman sa kanto. Nasa kasagsagan ng pagtatagay ang mga lalaki nang basta na lamang mangati si Donna habang ito'y naglalakad. Dahil nga may kabutihang asal pa din si Mang Romeo, ay naisip nilang sundan ang babae. Nakita nilang nang magtatakbo ito papunta sa madilim na kakahuyan at binalak sanang tanungin kung ano ba ang problema. Kaso lamang, ang pagbabalak nilang kausapin ng babae ay naudlot dahil nakita nilang iba na ang ginagawa nito. Mula sa pinagtataguan ni Donna ay nakita nila ang pagtapat nito sa maliwanag at bilog na buwan. Kitang-kita nila kung papaano nagbago ng anyo ang babae at abangan ang isang nakataling kalabaw malapit sa may sapa na ayon kay Mang Romeo ay pagmamay-ari ng magsasakang si Mang Dan. Nasaksihan ng kanilang mga mata kung papaano dinamba ni Donna ang kalabaw dahilan para matumba ang hayop. Ni walang nagawa ang matatapang niyang kasamahan dahil pinangunahan sila ng kilabot. Hindi sila nakapiyok nang lumundag bigla ang aswang at dinaluhong ang kalabaw. Natatarantang binalak nilang tulungan ng kalabaw, ngunit dahil sa nakikita nilang bangis ng aswang ay walang sino man ang nagtangkang lumapit doon. Lahat ay kinilabutan at nahindik sa naging pagbabago ng kanyang anyo at buong pagkatao. Kaya naman, hinayaan na lang nilang pagdiskitahan ng aswang ang kaawa-awang hayop. Walang babalang gumapang siya at pumaibabaw sa umaatungal na kalabaw. Ang kanyang maputlang kamay ay umangat, saka isinaksak ang matatalas na kuko sa dibdib ng kawawang kalabaw. Napatakip sila ng tainga nang marinig ang palahaw ng hayop. Kitang-kita nila ang malakas na pagsirit ng kanyang sariwang dugo na sabik namang dinilaan ng aswang. Tila ba gutom na gutom at takam na takam. Nahintakutan silang lumayo. Malinaw sa kanilang tingin na hindi na talaga si Donna ang nasa kanilang harapan. Ibang nilalang na ito at marahil nakahanda na din silang lantakan mamaya pagkatapos niya sa kawawang hayop oras na hindi nila lisanin ang kakahuyang iyon. Walang pag-aatubiling pinunit ng aswang ang balat ng dibdib ng kalabaw. Ang kanyang atungal ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan na siyang manghina at hindi na gumalaw. Nang mapagtanto kong patay na ang kalabaw, saka pa lamang dahan-dahan na umatras ang aswang pabalik sa kanyang pinagtatago ang kakahuyan at doon na dumiskarte para makalipad. Kumalat kaagad sa bayan ang nasaksihang kamatayan ng kalabaw nitong si Mang Dan. Dahil dito, tinugis nila ang magkapatid. Mabilis silang natuntun sa kanilang tahanan ayon na din sa pagsasalaysay ni Mang Romeo ay nailarawan ng maayos ang nakita bilang si Donna. Galit na galit naman ang asawa ni Mang Dan sa sinapit ng kanilang kalabaw. Di bali na daw na hindi na lang palitan ang kalabaw. Ang mahalaga ay maparusahan ang may kasalanan. Hindi naman nila ginusto na may maglipa ng aswang sa paligid, lalong-lalo na at ang aming bayan ay kilala sa isa sa pinakatahimik na lugar noong araw. Kaso nga lang, nang puntahan ng taong bayan ang magkapatid sa kanilang tahanan, ay bigo silang madakip ang mga ito. Bigo sila dahil nakaalis na ang dalawa bago pa man nila mahuli at maparusahan. Maraming magbubukid ang nagluksa sa takot na ang kanila namang alagang hayop ang pagdiskitahan. Tuloy ay nagkaroon na ng curfew sa aming lugar. Kailangan bago pa man mag-alas 7
ay nakapasok na sa bahay ang lahat ng mga kabataan, magsasaka at may bahay. Wala nang sino man ang hinahayaang maglakad sa kalsada kapag kalagpas ng 7:00 ng gabi. Isang gabi, kinailangan kong magtungo sa butika sa baryo dahil inutusan po ako ni Mama na bumili ng gamot para sa sakit ng ngipin. Mabuti na lamang nakabili na ako kaagad saka nagmamadaling umuwi sa bahay. Ang kaso nga lang, medyo natagalan ako sa paglalakad dahil na taong maulan ng gabing iyon. Maputik at dumidikit ang aking tsinelas sa hinahakbangan kong lupa. Noong nasa kalagitnaan ako ng paglalakad nang mapahinto ako sa kalsada, may natatanaw akong bulto ng isang tao na nagpakaba sa akin. Hindi ko alam kung papaano ang tamang pagkilos ng mga oras na iyon. Pinangunahan kasi ako ng kilabot. Kaya naman gayon na lamang ang pagbabantay ko sa nakaabang sa daan. Umaasang kapag malapit na ako sa kanya ay makikilala ko ito at mapapagtantong ang tanod lang pala na nagro-ronda sa mga oras na ito. Ngunit nang matanaw ko na ang kanyang wangis ay bigla akong namutla at pinanlamigan ng buong katawan. Pakiuhari ko ay tinakasan ako ng aking kaluluwa, lalo na't narinig ko ang nakakatakot niyang ungol na abot pa yata hanggang sa ilalim ng lupa. Hindi tao ang nilalang na nakita ko sa aking unahan. Alam kong isa siyang nakakakilabot na nilalang dahil siya ay si Donna at wala nang iba. Nagtatakbo ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung papaano ko isasalba ang sarili ko sa kanya. Sobrang natatakot ako sa aking mga nasaksihan. Akala ko makakalayo na ako kay Donna, ngunit gano'n na lamang ang pagkataranta ko nang makitang hinahabol ako ng aswang. Halos hindi na nga siya humihinto para saktan ako, kaya gano'n na lamang ang takot na aking nadarama sa kanya. Ilang sandali pa, nagtaka na lamang ako nang mapansing nawawala naman si Donna. Hindi ko matiyak kung sinusundan pa ba niya ako o hindi na. Bahala na, bigla akong natakot sa isiping baka nagtatago lang si Donna kung saan kasabwat niya si Ana at hinihintay na lumabas ako. Ayoko namang mangyari iyon na dumating sa puntong ako na ang naghahatid ng aking buhay sa kapahamakan. Binala ko na sanang bumalik sa kalsada nang sa gayon ay makauwi na ako, ngunit gano'n na lamang ang pagkataranta ko nang makarinig ng malakas na huni na alam kong pagmamay-ari ng isang aswang. Ilang saglit lang, biglang bumulaga sa aking harapan si Donna. Nakita kong naglalaway at nandilisik ang kanyang mga mata. Tila wala siya sa sarili at nanginginig ang kalamnan sa labis na panggigigil. Dito na ako natakot at walang babalang kumaripas na ng takbo. Kung hindi ba naman ako tanga, bakit kung kailan gabi na ay saka pa ako nagpunta sa butika? Kaninang hapon pa kasi ako inutusan ng aking nanay. Nalibang lang kasi ako sa kababasa ng comics kaya nawala sa isip ko at napilitang maglakad ng gabi na. Kay bilis pa namang gumabi dito sa kakahuyan. Mas lalong dumilim ang kalangitan dahil pilit tinatakpan ng mga nagtatayugang sanga ang liwanag ng buwan. Batuhan na ang kalsada na kailangan kong tahakin at maraming tumutunog na panggabing huni ng mga kuliglig at iba pang mga insekto. Lihim kong naidasal na sana walang mababangis na hayop sa paligid. Ayokong mamatay na gutay-gutay ang katawan at duguan. Mas lalong ayaw kong habulin ako ni Donna at patayin. Siguradong kawawa lang ako sa kanya dahil nga isa siyang nilalang na kumakain ng lamang loob ng tao. Gusto kong murahin ang aking sarili. Hinihinga na ako habang pawis ang binabagtas ang masukal na daang iyon.
Kasing taas ko na ang mga talahib na nagbibigay ng makating pakiramdam sa aking balat. Hirap na ako sa paglalakad dahil sa madilim na at niwala man lang akong dalang flashlight. Kung saan-saan tuloy akong nabubunggo. Wala na akong pakialam kung magalusan man ang binti ko dahil sa makakating damo na tumutubo sa lupa. Ang mahalaga ngayon, makalayo ako. Ayaw ko pang mamatay. Kabado pa man ako habang humahakbang at malilikot ang mga mata sa kalsada. Ayokong mahuli ng kilos sakali mang may dumamba sa akin mula sa kung saan. Tahimik na sa daang tinataha ko. Wala nang dumara ang jeep at bahagya pa akong nakaramdam ng takot nang marinig ang mga huni ng palaka at iba pang mga gumagalang aso. Sa bawat paghakbang ay palamig ng palamig ang temperatura. Para akong nasa loob ng freezer. Nararamdaman kong sinusundan na talaga ako ni Donna at malamang ng kanyang kapatid. Lihim akong napausal ng dasal. Natatakot ako sa pwedeng kahinatnan ng buhay ko. Hindi ko alam kung makikita ko pa ba ang pagsikat ng araw o makalalanghap pa ako ng sariwang hangin. Balisang-balisa na ako. Naisip kong dumampot ng bato para siyang ipapananggalan ko sa kung sino mang may balak na masama sa akin. Hindi naman ako papayag na basta na lamang ako saktan ng kahit sinong nilalang na walang kalaban-laban. Napahinto lang ako sa paghakbang nang may mapansin akong taong nakatayo sa unahan ng daraanan ko. Para bang sinasadya akong hintayin doon, kaya naman nanginig na ako. Walang duda, si Donna na naman ito. Nang lumapit sa akin ng bulto ay napagtanto kong si Ana pala iyon. Nakangisi siya at mukhang may binabalak na masama, kaya naman napaatras na din ako. Mariin kong tinantya ang bigat ng hawak kong bato. Kapag lumapit siya sa akin, hindi na ako magkakamaling patamaan siya sa ulo. Nang hina akong napasalampak sa lupa, tila nawalan ako ng lakas sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko, tinakasan na ako ng kaluluwa ko. Katapusan ko na yata. Puno ng pagkadiskustong hinarap ko si Ana at tinanong ko kung ano ang kailangan niya sa akin. Bakit niya ako nilalapitan? Umiling si Ana na labis kong ipinagtaka. Bigla niya akong inalalayan at sinabing kailangan ko daw magtago. Hindi naman daw siya masama. May nangyari lang daw kay Donna kaya hindi niya kontrolado ang kanyang pagkaaswang. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Labis talaga akong naguluhan ng mga sandaling iyon. Tila ba ginagawan niya lang niya ako ng paraan para maniwala ako sa kanya. Ngunit hindi ako magpapauto kay Ana. Alam kong kasing tuso siya ng kanyang kapatid. Kaya naman, umatras ako at sinabi sa kanya na lubayan niya ako, na may dala akong asin kahit wala naman talaga. Ngumisi lamang siya at sinabing kung magmamatigas daw ako ay mapapahamak ako talaga. Sinabi ko sa kanya, sa pagkakakita pa lang niya sa akin ay napahamak na ako. Ngunit hindi naman ako papayag na sila lang ang papatay sa akin. Kaya naman, kaagad kong ibinato sa kanya ang nadampot kong bato. Tumama ito sa kanyang mukha dahilan para umangil ang nilalang. Nanginginig na sinamantala ko ang kanyang pagkaabala at kaagad akong napatakbo papalayo. Hindi ako makakapayag na basta na lamang nila gagawin ang lahat ng kanilang gusto para sindakin ang mga taong tahimik lamang na naninirahan sa lugar na ito. Hindi nila kami pwedeng saktan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ni Ana at iniwan niya ako. Nang mawala siya sa aking paningin, Kuya Bari,
bigla akong napahagulgol ng iyak. Akala ko mabibiktima na din ako. Ngunit sandali lang iyon dahil nagulantang ako nang marinig ang napakalakas na palahaw ni Ana. Tumayo ako at sumilip sa kakahuyan. Natanaw ko siya na sinasaktan ni Donna. Galit na sinasabi ni Donna na bakit daw ako pinakawalan ni Ana. Sinabi naman ni Ana na hindi sila dapat magpakaaswang dahil lang sa naging parte ito ng kanilang pagkatao. Kailangan din nila na maging tao minsan dahil ang pagiging aswang ay paraan lamang daw ng demonyo para hilahin sila sa kadiliman. Hindi ko naman matiis na hayaan siyang ganunin na lamang matapos niya akong iligtas, kaya nagdesisyon akong bumalik. Dinampot ko ang namataang sanga na may matulis na dulo at iniumang ito sa dilim. Kabadong-kabado na nakiramdam ako. Halos hindi na ako humihinga nang lumibot ako sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Umaatungal pa din si Ana at sugatang sinapo ang kanyang tiyan na binutas ni Donna. Nakapamewang pa ito at galit na sininghalan ang umaatungal na kapatid. Kitang-kita ko kung papaano siya nagbago ng kanyang anyo mula sa pagiging isang tao hanggang sa siya ay maging isang aswang. Hindi ako makahinga sa labis na takot. Kay daling pumula ng kanyang mga mata na tila ba walang ibang ninanais gawin kung hindi sindakin ang sinumang nais na kumalaban sa kanya, kasama ng kanyang sariling kapatid. Nang makita kong iniangat na naman ni Donna ang kanyang kamay na may mahahabang kuko para sugatan si Ana, ay napasigaw na ako. Hindi ako nakatiis at lumapit ako. Nakiusap na lubayanan ni Donna si Ana. Siya pala itong totoong masama. Siya pala itong walang awa at walang konsensya. Hindi ko akalaing magagawa niyang saktan ang kanyang sariling kapatid dahil lang sa sigaw ng gutom sa malansang dugo. Ganun na lamang ang aking naramdamang takot nang makita ang pagbaling niya sa akin. Tila naamoy niya ang aking takot dahil mabilis pa sa 4:00 nilundagan niya ako kaagad. Natumba ako nang umangil siya at nagpakita ng pagtulo ng kanyang malapot na laway. Halos masuka ako nang malanghap ko ang masangsang nitong amoy. Nagsisigaw ako at sinubukang magpumiglas. Nanlaban ako ng husto nang sa ganun ay magawa kong makawala sa kanyang madudulas na kamay. Si Ana ay nakiawat na rin, ngunit dahil sugatan siya, wala naman siyang magawa. Sa bawat paggalaw niya ay ako ang naaawa sa kanya dahil bumubulwak ang sugat niya sa tiyan habang pilit na pinahihinto ang nagwawala niyang kapatid na aswang. Mayroong mahabang kuko ito na sa tingin ko ay kayang bumutas ng kahit na anong bagay. Siguro nga kahit bakal pa ay kaya niyang butasin. Iuumang na lamang niya sa aking tiyan ang kanyang mahahabang kuko. Kung hindi lang ba biglang umatungal ang aswang na tila nasasaktan. Tumilapon pa ito sa malayo kaya napagtanto kong may lalaki palang umatake sa kanya. Nagulat ako nang makitang napapalibutan na kami ng iilang mga ngaso at mga tanod kasama ang umiiyak kong nanay. Halos mapaos na sa kasisigaw ang aswang. Sugatan siyang bumagsak sa lupa. Dali-dali akong nilapitan ng mga lalaki at tinanong kung ayos lang ba ako. Nakilala ko ito. Si Mang Romeo. May hawak siyang pisi at may mga kasamang kalalakihan. May daladala silang mga sulo at ilang itak at inanunsyong nadakip na daw at nahanap na daw ang magkapatid. Ayon kay Mang Romeo, matagal na daw palang pinaghanap sina Donna at Ana
dahil may ginawa din silang krimen sa kanilang pinagmulang bayan sa Leyte, kaya kailangan nilang harapin ang konsekwensya ng kanilang kasamaan. Pinagtulungan silang hilahin ng mga tanod, ngunit nagawang makawala ni Donna at nahila pa si nanay. Nagsisigaw ako sa paghabol ng kay bilis niyang dinala sa kadiliman ang aking ina. Nanginginig na nakiusap ako kay Ana na tulungan niya ang aking nanay. Ngayon ko na napagtantong hindi siya talaga masama. Sadyang may mga tao lang talaga na naunahan siya ng paghusga porkit masama din ang kapatid niya. Mabuti na lamang pumayag kaagad si Mang Romeo. Siya na mismo ang nakiusap sa tanod na pakawalan muna si Ana. Nang sa ganun ay masundan nito ang aking ina. Sinabi ko kay Ana na kapag ka nailigtas niya ang aking ina, ako mismo ang maghahanap ng paraan para maabsuwelto siya sa lahat ng kanyang kasalanan at ididiin ko ang kapatid niya. Ngunit hindi tumugon si Ana sa aking sinambit, pero alam ko tumatak iyon sa kanyang isipan. Patakbong sinundan ko si Ana sa kakahuyan. Ganon din naman ang ginawa ng mga tanod at iba pa naming kababaryo na labis ang pag-aalala para kay inay. Nagmamadali ako sa pagsunod hanggang sa maabutan ko na nga sa may kawayanan sina Donna at Ana. Sila na ang nakikita kong naglalaban, samantalang si nanay naman ay nasa isang tabi lang. Para ba siyang natulala at hindi na makapagsalita? Bago ko pa man siya malapitan, inunahan ako ni Aling Wela. Huwag ko daw munang hawakan si nanay. Kailangan niyang matanggal sa orasyon na iginawad sa kanya ni Donna. Nilagyan ng orasyon ang kanyang isipan para bangutin ng gising at ang sinumang makahawak sa kanya ay mahahawa ng pagkatulala. Tanging mga albularyo lamang daw na may kakayahang magtanggal ng ritual ang pwedeng tumulong kay nanay. Kaya hindi na ako nag-inarte pa at kaagad ko na siyang iniwan. Sa halip na makigulo pa sa kanila, naisip kong tulungan si Ana. Dumampot ako kuyabari ng mga bato at kaagad na binato si Donna. Tinamaan ko siya sa mukha kaya gano'n na lamang ang pagkamuhi niya sa akin. Nang babotohin ko na sana siya, nagulat ako dahil bigla siyang nawala sa aking harapan. Sanlaksang kilabot ang aking naramdaman bigla. Tigbi-tigbi ang pawis ko sa labis na tensyon. Literal na akong naihi sa aking salawal nang marinig ang ungol na parabang nahihirapan. Nagsimula nang kumabog ng malakas ang aking dibdib kaya ako nabingi at hindi na nakagalaw. Naparalisa yata ang buo kong katawan dahil sa aking narinig. Nang muli ko siyang makita sa aking harapan, may ginagawa na siyang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang katakutan at ikaalarma. Nagdarasal ng isang banyagang dasal si Donna habang nagpapahid ng kung ano sa kanyang buong katawan. Nang tinangka kong sumilip sa gilid ng sanga, paimpit akong sumigaw. Kahit wala namang nakaharang sa aking paanan ay napatid ako at natumba. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang nilalang na ito na naglalaway at mabalasik na nakatingin sa akin. Si Donna sa kanyang anyong, isang malaking aso. Nagsisigaw ako at nagtatakbo palapit kay Ana na kay tapang namang sumalubong sa kanya. Silang dalawa ang nagpambuno at nagtagisan ng lakas. Walang sino man ang nais magpadaig at halos hindi na magawang maghiwalay dahil sa lalim ng pagkakahawak nila sa isa't isa. Ganun na lamang ang pagkataranta ko, Kuya Bari, at hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Lumapit ako kay Mang Romeo na noong mga panahong iyon ay may hawak na itak at inihahanda sa paglapit kay Donna. Nagmamadali ko itong hiningi na hindi na hinintay pa ang kanyang pahintulot.
Basta na lamang dinaluhong si Donna at ilang beses na pinagtataga na labis namang ikinagulat ni Ana. Marahil hindi niya akalaing magagawa kong sugurin ang aswang niyang kapatid kahit na sobra ang pagkatakot ko dito kanina. Bumagsak si Donna sa lupa, duguan at nahihirapan ng huminga. Alam kong hindi ako dapat gumawa ng hakbang para husgahan siya, ngunit labis na kasi siyang namumuro sa kanyang pananakit sa akin. Kaya naman hanggang maaga pa ay mapuksa na ang mga masasamang tao na kagaya niya. Alam ko, maiintindihan ako ni Ana. Sa katunayan niyan, sinabi niya sa akin na nakahanda siyang ayusin ang buhay niya. Mapagbayaran lamang ang mga kasalanan ng kanyang kapatid. Aswang man siya, alam kong may paraan na huwag na niyang hayaang lamunin pa ng kadiliman ang kanyang buong pagkatao. At sa wakas, natapos na rin ang kasamaan ng magkapatid. Magmula noon, naging mapayapa na ang aming baryo. Si Ana ay nagbagong buhay. Ngunit kailangan niyang pagdusahan sa loob ng malamig na rehas ang lahat ng kasamaang nagawa nila. Sa tulong ng isang magaling na albularyo sa amin, isang kilalang albularyo na si Apong Cardo ang gumamot kay Ana upang matanggal ang pagkaaswang niya. At lumipas ang ilang buwan, Kuya Bari, naging matagumpay naman si Apong Cardo dahil malaya na si Ana sa kanyang pagiging isang aswang. Isa na siyang normal na tao at pwede nang mabuhay kasama kami. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang kahindik-hindik na kasaysayan sa aking buhay ang hinding-hindi ko na malilimutan. Dahil lamang nakilala ko ang magkapatid na galing Leyte. Hanggang dito na lang po, and more power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Cesar. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang napakaaliwalas na araw po sa inyo, Kuya Bari. Balak ko sanang ibahagi po sa inyo ang istorya kong ito. Bali po, ito ay naging karanasan namin ng aking mga barkada noong bata pa lang kami. Siya nga po pala, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Richard. Ang mga barkada ko naman ay itago na lang natin sa mga pangalang Nestor at saka Dario. Dahil bata pa at wala kaming pasok tuwing tanghali, nakaugalian na naming pumunta sa mga ilog at saka mamingwit. Madalas din kaming pumupunta sa mga gubat at saka naninirador ng mga ibon doon. Isang araw, dahil wala kaming pasok ng buong araw, nagkayayaan kaming tatlo na pumunta po sa ilog. Maalinsangan kasi ang panahon noon, kaya naisipan naming lumungoy roon, Kuya Bari. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad patungo sa ilog, nang may makita kaming isang lalaki. May dala iyong mga banig. Kung kaya, nagtaka kaming tatlo. Uy, kaganda nung banig niya na. Ano kaya yan? Binibenta niya kaya yan? Sabi ni Nestor. Aba, malay natin. Baka gusto lang niyang mangolekta ng bagay na yan. Sabi ko naman. Dahil papalapit ng papalapit ang nasabing lalaki sa amin, naisipan naming tatlo na magtago. Hindi namin alam noon kung ano ang tunay na balak ng bawat isa sa amin. Subalit, nagtago pa rin kami, Kuya Bari. Tara, pagtripan natin itong taong to. Kapag malapit na sa atin yan, gugulatin natin siya.
Wika ni Nestor. Tumangon naman kami sa kanya at saka binantayan ang matandang may dalang mga banig. Noong malapit na iyon sa amin, dali-dali kami lumabas sa aming pinagtataguan. Subalit, sa halip na ang lalaking iyon ay magulat, kami pa yatang tatlo ang nagulantang. May dalangang mga banig ang lalaking iyon, subalit may hawak siyang preskang atay at kinakain niya iyon. Nung una, Kuya Bari, hindi namin napansin. Yung pala yung plastic na hawak niya. May laman pala itong atay. Tinitigan niya kami ng mabalasik, kung kaya sobrang takot naming tatlo nung mga oras na yun at tumakbo kami ng pauwi sa kani-kanyang mga bahay. Pagkarating ko noon sa aming bahay, tila na blanko po ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at ang nakita ko noong mga sandaling iyon. Totoo kaya yung nakita ko? Dahil doon, hindi ko nagawang ikwento sa aking nanay ang nangyari. Maya-maya'y nakita ako nito. Noong tanungin nila ako kung bakit ako hingal na hingal, ang tanging sagot ko lang ay wala po, naghahabulan lang po kaming tatlo at saka nag-uunahang pauwi. Tanging pagngiti lang at kamot sa ulo ang siyang naitugon nila sa akin. Isang araw, bandang 3:00 iyon ng hapon, dahil hindi pa man pumupunta sa bahay ang dalawa kong kaibigan, naisipan ko na lang muna na mahiga sa aming sala. Tila dinadalaw ako ng antok nung mga oras na iyon, nang biglang may narinig akong sumisigaw. Banig! Banig kayo riyan! Nakulat ako at ako'y napabalikwas sa aking kinahihigaan. Bigla ko kasing naalala, Kuya Bari, yung nagtitinda ng banig no isang araw. Nagmatsyag ako sa paligid at nawari kong papalapit kasi sa aming bahay. Dahil doon, sinilip ko iyon sa siwang at laking gulat ko nang makita ang isang lalaki na may dalang mga banig na gawa sa buri. Akmang sasabihin ko iyon sa aking ina, subalit mabilis siyang bumaba sa aming bahay. Mukhang tutungo ito doon sa nagtitinda ng banig. Napatitig na lang ako sa kanila habang nag-uusap. Pabili nga po ng banig, magkano po ba? Sabi ng aking nanay. Pinapili naman siya ng lalaking naglalako ng banig. Sa hindi ko malamang dahilan, ay nakaramdam po ako ng kaba habang nasa ganoong sitwasyon sila. Napatingin ako sa naglalako ng banig at nakita kong parang mabalasik at kakaiba ang pagkakatitig niya kay nanay. Hala, bakit kaya ganun ang tingin niya kay nanay? Naku, wag naman sana yung iniisip ko. Hindi kaya siya aswang? Aswang kaya ang lalaking yan? Tanong ko lang sa aking sarili. Maya-maya'y nakita kong nagbayad na ang aking ina at iniabot na ang bagong banig sa kanya. Maya-maya'y tuluyan na siyang nagpaalam sa aking ina. Kung kaya pumasok na ang aking ina sa loob ng aming bahay, dala ang banig. Noong nasa loob na siya ng aming bahay, nagwika siya. Utoy, itong banig ang gagamitin mo ha? Luma na kasi yung hinihigaan mo eh. Inabot niya sa akin ang bagong banig. Kahit na nakakaramdam ako ng takot noon, kinuha ko ang banig at saka pinalitan ang luma kong hinihigaan. At ayun na nga po, Kuya Bari,
iyong banig na yun ang ginagamit ko na tuwing matutulog ako. Hindi rin ako minsan mapakali tuwing gabi, tuwing maaalala ko ang naglalako ng banig na iyon. Alay, ano ba naman ito nararamdaman ko? Hindi kaya yung nakita naming magkakaibigan, siya yung tindero ng banig? Hindi ko matandaan eh. Pero parang siya eh. Tugon ko na lang sa aking sarili habang nakahiga at nagpapaantok. Lumipas ang ilang linggo. Ilang linggo ko ring hindi nakita ang nasabing naglalako ng banig. Kung kaya kahit papaano po, Kuya Bari, ay nawala ang takot ko. Ngunit ang buong akala ko ay hindi na siya babalik pa. Subalit mali pala ako. Kabilugan noon ng buwan. Dahil hindi naman umuulan ng gabing iyon, nagdesisyon kaming magkakaibigan na maglaro sa labas ng bahay namin. Hindi naman kami binawalan ng aming mga magulang dahil marami pa namang kabataan ang aming kasama. Ano kaya kung magtagoan tayo ngayon? Tamang-tama, maliwanag ang buwan, tingnan mo. Tanong ni Nestor sa amin. May iilan pang mga batang nagbigay ng suwestyon, kaya pinagbotohan namin kung ano ang larong aming lalaruin. Kalaunan, nagpasya kaming magtagu-taguan na lamang. Naging taya noon ang isang batang babae na si Bebang, kung kaya mabilis kaming nagtago. Upang hindi kami kaagad mahanap, naghiwa-hiwalay kaming magkakaibigan. Pinahirapan namin si Bebang. Noong nakatago na po ako, Kuya Bari, sa isang mayabong na damuhan, panay ang naging silip ko sa pwesto ni Bebang. Kitang-kita ko siya dito. Hindi niya ako mahahanap dito. Kampante kong wika. Walang ano-ano. May namataan akong pamilyar na bulto ng tao. Hindi. Ang lalaking naglalako ng banig yan ah. Wika ko lang sa aking sarili. Nakita kong may dala siyang banig. Subalit nakapagtatakang parang wala siya sa sarili. Mabilis din ang kanyang galaw kumpara sa karaniwang tao, kaya labis akong natakot at nagtaka. Bakit kaya ganyan ang lalaking yan? Parang kakaiba ang kilos, parang wala siya sa sarili niya. Tanong ko lang sa aking sarili. Ilang sandali pa ay may nakita akong isang bata na tila papalapit sa kanya. Laking gulat ko, Kuya Bari, nang bigla niyang hilahin yun patungo sa isang masukal na bahagi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nangilabot ako at nakaramdam ng kaba nung mga oras na iyon. Kaya gumapang ako ng papalapit kay Dario at Nestor. Dario, Nestor. Nakita kong may hinila ang lalaking naglalako ng banig. Isa sa kalaro natin, si Celia. Pagsusumbong ko sa kanila. Ha? Saan? Saan banda yun? Di nga seryoso? Tara, puntahan natin. Sabi naman ni Nestor. Hindi ako nag-atubili noon at itinuro ko sa kanila ang kinaroroonan ng lalaki at ang batang kanyang hinila. Gumapang kaming tatlo papalapit sa bahagi kung saan niya dinala ang babaeng bata.
Noong makalapit na kami ay saglit kaming tumigil. Teka muna, nawala yun ah. Saan kaya nagpunta yun? Tanong ko sa aking mga kaibigan. Pareho silang hindi nakasagot noon. Walang ano-ano ay may narinig kaming kaluskos sa di kalayuan. Napako roon ang aming paningin at laking gulat namin nang may mapansin kaming biglang gumalaw. Mukhang iyan ang hinahanap natin ha. Bulalas ko sa kanila. Sinipat kong maigi ang bahaging iyon at lumakas ang kabog ng aking dibdib nang makita ko ang nagbabagang mga mata ng isang nilalang. Nakita ko rin ang isang batang nakahandusay sa lupa. Duguan na at wala ng buhay. Teka, si Celia yan ah. Nanlumo kaming tatlo noong malaman naming wakwak na ang tiyan ng isa naming kalaro. Lalapitan sana namin iyon, subalit narinig naming biglang umangil ang lalaking naglalako ng banig. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, nakita naming tatlo kung papaano siya nagbabago ng anyo. Alam namin kung ano iyon, kung kaya labis kaming nahintakutan. Nung mismong oras na iyon, Kuya Bari, dali-dali kaming lumabas sa aming pinagtataguan. Aswang! Aswang! May aswang! Sigawan naming tatlo nang makaalis kami sa aming pinagtataguan. Nakita kami ng iba pa naming mga kalaro. Subalit, sa halip na matakot sila sa kung anumang sinasabi namin, tila mas lalo lamang silang napatawa. Ano ba naman yan? Ang daya nyo naman. Saan ba kayo nagtatago? Lumapit sa amin si Bebang at saka binatukan pa kaming tatlo. Hindi kami nagtatago. Totoong sinasabi namin, may aswang. Lika, puntahan natin dun para masabi kong totoo. Magigimbal ka sa iyong malalaman. Wika ko noong mga sandaling iyon kay Bebang. Maya-maya'y tumungo kaming apat sa kung saan namin nakitang nakahandusay ang isa naming pinaslang na kalaro. Subalit natigilan kaming apat noong madatnan namin na nakatingin sa gawin namin ang tindero ng banig. Yan yung aswang, ang manlalako ng banig, bulalas ni Dario. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, lahat kami ay nakaramdam ng kilabot. Nakatitig lang iyon sa amin ng mabalasik. Nakangisi at walang humpay sa pagtulo ang kanyang laway na may kasamang dugo. Kapansin-pansin din ang kanyang mga mata na nagbabagang parang uling. Maya-maya'y bigla itong umangil ng napakalakas, dahilan para mapaatras kaming apat. Ngayon lang kami nakakita ng ganoong uri ng nilalang sa buong buhay namin, Kuya Bari. Kung kaya nagsitakbuhan kaagad kaming lahat at mabilis naming nilisan ang lugar na iyon. At dahil mga lalaki kami at ang iba naman naming kalaro ay babae, mas naging mabilis ang aming pagtakbo. Laking gulat na lang namin noong may isang batang biglang sumigaw. Nilingon namin iyon at nanlumo kami nang makitang tangan-tangan niya si Bebang. Sigaw ng sigaw si Bebang habang hinihila ng manlalako na aswang, at dahil sa kanyang pagsigaw ay naalarma ang taong bayan. Marami din kasi ang nakarinig noong sumigaw kaming may aswang. Walang ano-ano
ay nagsilabasan ang mga kalalakihan na aming mga kapitbahay. May dala silang mga sibat at itak. Walang pagdadalawang isip nilang hinabol ang lalaking naglalako ng banig. "Bitawan mo yung batang yan!" sigaw ng isang lalaki. Parang hindi iyon narinig ng aswang at patuloy niyang hinihila si Bebang sa kakahuyan. Lalong nag-alala ang mga tao noon sa kadahilanang baka matangay ang kawawang bata sa kung saan man. Patuloy pa ring hinahabol ang nilalang sa masukal na kakahuyan. At sa kabutihang palad, noong abutan nila ang nilalang, ay walang humpay nilang pinagtatataga iyon gamit ang kanilang matatalas na itak hanggang sa mabitiwan niya si Bebang. Agad na tumakbo si Bebang habang humahagulgol ito. Sinalubong naman siya ni Aling Gloria at dinala siya sa isang ligtas na lugar. Ang mga kalalakihan naman na kabaryo namin ay walang awang pinagtatataga ang aswang na iyon. Hindi na nagawa pang lumaban ng aswang dahil sa dami ng mga kalalakihang tumataga sa kanya. Kalaunan, tuluyan na iyong napahandusay sa lupa. Duguan siya. Puno ng taga ang buong katawan. Dahilan para malagutan na siya ng hininga. Walang ya, ito pala yung gumagalang bali-balita na nangunguha ng bata sa kabilang baryo. Napapanggap palang manlalako ng banig ang lintik na iyan. Galit na wika ng isang lalaki. Oo nga Paring Tasyo. Nabalitaan ko rin yun eh. Matagal nang pinaghahanap yan ng mga tanod sa kabilang baryo. Tugon naman ng isang lalaki. Malungkot kaming umuwi, Kuya Bari. Lahat po kami ay tulala dahil sa nangyari. Hindi nagtagal, binurol ang labi ng aming kalarong batang babae. Samantalang sinunog naman ang labi ng aswang matapos itong bindisyonan ng isang pari sa amin. Magmula ng panahong iyon, naging alerto na ang mga tao sa baryo namin at kapag may pumapasok na bagong mukha sa baryo, inuusisa kaagad ng mga kabaryo namin ito sa takot na baka maulit muli ang trahedyang naganap noong kabataan namin. Isang trahedya ang hindi ko po malilimutan magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari. Isang malungkot na pangyayari na kumikil na lang sa isang kalaro namin dahil lang sa isang manlalako ng banig. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Richard. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dindo. 54 anyos sa kasalukuyan at ako po'y nakatira dito sa Bicol. Isa ako sa masugid mong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa karanasan naming mag-asawa. Ito po ay taong 1990 nang maranasan namin ang isang pangyayari na hinding-hindi po namin malilimutan. Sa panahong iyon, Kuya Bari, ay bagong lipat pa lang kaming mag-asawa sa isang lugar doon sa Mindanao. Bagong kasal pa kami noon at ang aking may bahay naman ay buntis ng mga panahong iyon.
Nangungupahan lang kami sa isang barangay na malapit lamang sa aking pinapasukang pabrika. Hindi ko na lang po papangalanan pa ang eksaktong lugar upang maprotektahan ang mga naninirahan doon dahil sa pagkakaalam ko po ay doon pa rin nakatira ang pamilyang pinaniniwalaan kong may lahing aswang. Maaga po akong nagigising, Kuya Bari, upang makarating ng maaga sa aking pinagtatrabahuhan. Inilipat po kasi ako ng aming supervisor sa lugar na iyon mula sa probinsya ng Cebu. Tama lang naman, kasi ang mga magulang namin ng misis ko ay taga Mindanao. Pumunta lang po ako ng Cebu upang makipagsapalaran at doon ko na rin nakilala ang aking kabiyak na hindi ko akalaing taga Mindanao rin pala. So balik po tayo sa kwento, Kuya Bari. Nilalakad ko lang po ang papuntang pabrika. Siguro po mga 15 hanggang 20 minutos na lakaran po ito. Sa pagpunta ko po doon ay nadadaanan ko ang karinderya na laging punong-puno ng customer. Pinakamalayo ito sa pabrika, ngunit kamangha-mangha pong tuwing tanghalian ay nakapagtatakang mas maraming kumakain po doon. 3 silang may karinderya sa lugar na iyon, ngunit mas lamang ang mga luto ng isang matandang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Manang Luz. Mas masarap ang mga pagkain na tinitinda nito, lalong-lalo na yung kanyang espesyal na pansit. Iba't ibang klasing pansit ang niluluto niya araw-araw at hinding-hindi ito nawawala sa kanyang menu. Nung unang linggo ko sa trabaho ay hindi pa ako bumibili ng ulam sa mga karinderya sapagkat ako'y pinagbabaunan pa ng misis ko ng tanghalian. Isang beses, nakalimutan kong dalhin ang aking baon dahil sa kamamadali kong umalis. Naiwan ko tuloy ang baong inihanda sa akin ng aking may bahay. Kung kaya noong lunch break po namin ay napilitan akong lumabas upang kumain sa karinderya. Hindi ko pa alam noon, Kuya Bari, kung saan ako kakaing karinderya. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin na mas masarap daw nga ang mga ulam nila Manang Luz kaysa sa pagkain ng ibang karinderya. Inisa-isa kong buksan ang mga kaldero at nag-order ako ng isang kanin. Natatandaan ko pa nga, Kuya Bari, na ang ulam ko ay humba at pansit gisado. Pagkakain ko ay nalasahan ko na talagang kakaiba ang kanyang mga karne. Bukod sa napakalambot ay talagang masarap po ito, Kuya Bari. May sahog sa pansit na sobrang bango at talagang katakam-takam. Sa buong buhay ko po, Kuya Bari, ay doon pa lang ako nakatikim ng ganoong kasarap na ulam. Simula po noon ay lagi na akong kumakain kina Manang Luz. At kahit may baon pa akong ulam, ay hindi ko pa rin nakakaligtaang bumili ng pansit doon. Ika nga, pampahaba ng buhay. Dahil sa naging suki na ako ng karinderya, ay nakakahalubilo ko na din ang matanda. Nakuryoso ako bigla kung ano ang sahog sa kanyang mga ulam, lalong-lalo na ang bestseller nila, ang pansit.
Sa lahat kasi ng ulam nila sa karinderya ay ang pansit po talaga ang madalas na nauubos. Naku, Manang Luz, pwede ko bang malaman ang secret recipe niyo po? Ay talaga pong napakasarap talaga ng pansit niyo. Ay, yun ba? Secret? Naku, hindi ko pwedeng sabihin. Patawang sabi ng matanda. May sikretong sahog daw silang inihahalo sa pansit. Ang tanging nakakaalam lang niyan ay siya at ang kanyang buong pamilya. Turo pa daw iyon ng kanilang mga ninuno kaya hindi maaaring makakaalam ang sino man na hindi miyembro ng kanilang angkan. Hindi ko na lang pinilit si Manang Luz. Ang importante po ay masarap ang pagkain. Linggo. Day off ko po noon ay nagulat na lamang ako nang biglang nasa tapat ng aming bahay si Manang Luz. Hindi ko alam kung paano niya natuntun ang inuupahang bahay namin. Wala akong matandaan na may nabanggit ako sa kanya kung saang banda ako nakatira. Noong makita niya ako at nakilala, ay lumapit ito sa akin. Ang sabi niya lang ay napadaan lang daw siya. Minsan ay naglalako siya ng mga ulam tuwing linggo. Pandagdag din daw sa kita niya. Wow naman, Manang Luz, ang sipag mo naman. Ikaw lang po ba mag-isa ang naglalako? Tanong ko sa kanya, ngunit ang mga mata ng matanda ay hindi nakatingin sa akin. Ay, oo Dindo, ako lang. Sagot niya at pasilip-silip sa loob ng aming bahay. Nilingon ko kung ano ang kanyang tinitingnan. Si Milit lang pala. Tinawag ko ang aking asawa at ipinakilala ko sa kanya. Ngumiti ito ng pagkalapad-lapad. Nakatitig ito sa lumalaking tiyan ng aking asawa. Nakita kong napalunok pa ito na waring natatakam sa isang masarap na pagkain. Noong pumasok si Milit ay nagwika si Manang Luz na siyang ikinagulat ko. Ay, ang lusog-lusog ng bata na nasa tiyan ng asawa mo. Isang malusog na batang babae. Takang-taka ako kung papaano niya nalaman ang kasarian ng anak ko. Kahit kami nga ay hindi namin alam na babae pala ang magiging panganay namin dahil hindi pa kami nagpapacheck up po sa Dr. Kuya Bari. Paano ka nakakasiguro, Manang Luz, na babae po ang magiging anak namin? Tanong ko sa kanya. Matagal bago siya nakasagot. Ay, wala iho. Hula ko lang iyon. Sagot niya. Ay, siya iho, hindi na ako magtatagal. May marami pa akong pupuntahan na. Kailangan ko nang umalis. At teka, bago pala ako umalis meron pa pala akong natirang pansit dito. Alam kong paborito mo ito. Total, isa ka sa aming suking customer araw-araw. Ay ililibre ko na lamang ito para sa iyo. Pero ipatikim mo ito sa asawa mo ha, para baka magustuhan din niya. At alam kong tiyak magugustuhan niya yan. Mahabang dagdag pa niya. Sabay abot ng 2 supot ng pansit gisado. Naku naman, Manang Luz, salamat po. Seryoso po ba? Libre po. Naku, salamat. Maraming salamat po. Naku, tinitiyak ko pong magugustuhan ito ni Milet dahil nabanggit ko na po ito sa kanya. Masaya kong tugon sa kanya habang tinanggap ang mga ulam na nakasupot. Hindi nagtagal ay umalis na agad ang matandang si Manang Luz.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kinagabihan, napagpasyahan naming mag-asawa na yung pansit na lang ang aming magiging hapunan. Kasabay noon ay may pritong isda na kaming ulam. Mahal, mukhang tiyak ko ay mabubusog ka ngayong gabi. Masarap ang ulam natin. Wika ko sa asawa kong si Milit. Ay oo nga, ngayon matitikman ko na tong pinagmamalaki mong pansit. Sagot naman ng aking asawa. Maya-maya'y tumayo ako upang kumuha ng tuyo. At pagkatapos nun ay kumuha ako ng ilang pirasong kalamansi sa frigider. Ibinigay ko sa aking asawa ang ilan at ang ilan naman ay piniga ko bilang sausawan. Sinabi ko naman sa asawa ko na masarap naman ang pansit kahit walang kalamansi. Ngunit Kuya Bari, mas gusto niya talagang mayroon ilagay. Nasanay na kasi ang asawa ko na magkakalamansi sa tuwing mag-uulam ng pansit. At nagsimula na ang aming hapunan. Masayang ipinapatak ni Milit ang katas ng kalamansi sa kanyang pansit. At habang hinahalo niya ito ay nagkwento muna siya tungkol sa kanyang napanood kanina sa telebisyon. Ngunit maya-maya'y bigla itong natigilan. Nanlaki ang mga mata ng aking asawa habang nakatitig sa pansit. Biglang nag-iba ang hitsura niya. Bumakas sa kanyang mukha ang sindak at pandidiri. Bigla-bigla na lang tumayo at naduwal sa lababo. Bakit may... Pagtataka kong tanong sa kanya, itinuro niya ang pansit. Bago ko pa matitigan ang pansit ng mabuti, ay napatingala ako sa lakas ng kalabog sa aming bubungan. Ano yun? Maya-maya'y biglang naghilab ang tiyan ng asawa ko. Sunod-sunod ang ingay sa labas ng bahay. Naririnig ko rin ang isang kakaibang huni. Kumalabog iyon ulit at parang may naglalakad sa bubungan. Mabibigat ang mga yabag at sigurado akong hindi pusa po iyon, Kuya Bari. Pinaupo ko si Milit at kumuha ako ng pamahid para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Nataranta po ako, Kuya Bari, at hindi ko po talaga alam ang aking gagawin. May daliri sa pansit. Putol-putol na sabi ng asawa ko habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Aswang si Manang Luz. Natulala ako ng bahagya sa mga narinig ko galing sa bibig ng aking asawa. Nagimbal din ako sa nakita ko sa sahog na nakahalo sa pansit. Natauhan lang ako nang mapakapit ang asawa ko sa braso ko. Namilipit na ito sa sobrang sakit. Bumalik ako sa ulirat at bigla kong naalala ang mga sinabi ng aking mga magulang tungkol sa mga aswang. Banggitin mo lang daw ang kanilang pangalan para umalis ito sa inyong tahanan. Wala akong ibang hinala. Ang hinala ko ay si Manang Luz ang nasa bubungan namin, Kuya Bari. Kung kaya sinubukan kong gawin ang paalala ng aking mga magulang. Umalis ka na dito, Manang Luz. Alam ko, ikaw ang aswang.
Kapag ka po may nangyaring masama sa aking mag-ina, ikaw halimaw na aswang ka, ibubulgar ko po ang mga sikreto nyo. Kahit natatakot ako'y pinilit kong maging matapang para sa asawa't anak ko. Maya-maya'y narinig kong paikot-ikot na pumapagaspas ito, paikot-ikot lang sa bubungan ng aming bahay. Sa di katagalan ay bigla na lang nawala ang mga ingay sa itaas ng bubungan ng aming bahay. Nakikiramdam kami ng asawa ko. Napabuntong hininga na lang ako nang mapagtantong wala na ang aswang. Unti-unti na ring nawala ang hilab sa tiyan ng aking misis. Kahit po hindi ako naniniwala sa aswang, ay natatandaan ko pa naman ang mga paalala sa amin ng aking mga magulang. Napaisip din ako na baka totoo ang bulong-bulungan ng ibang tao tungkol kay Manang Luz, na sila ay may lahing mga aswang. Hindi na kami nakatulog ng aking asawa dahil sa pangambang pumalik pa ang aswang na nasa bubungan. Ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi na ito muling nagbalik. Kinabukasan ay hindi na ako nagsayang pa ng oras, Kuya Bari. Kahit hindi ko pa siguradong si Manang Luz ang gumambala sa amin kagabi, ay hindi ko nabibigyan pa ng iba pang pagkakataon ang mga halimaw na iyon na saktan ang aking mag-ina. Pinakiusapan ko kaagad ang aming supervisor na ibalik ulit ako sa Cebu. Noong una po, Kuya Bari, ay ayaw pa sana niyang pumayag dahil talagang kulang nga raw ang tao sa pabrika. Ngunit kalaunan ay pumayag na rin ito. Kung sakaling hindi siya papayag, Kuya Bari, ay aalis pa rin po ako sa aking trabaho. Mapipilitan po akong mag-resign talaga dahil mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ng aking pamilya. Nag-alsabalutan kaagad kami pabalik sa Cebu. Nakituloy muna kami sa isang kamag-anak namin doon habang naghahanap pa kami ng bagong malilipatan. Matapos yun ay pumunta din ako sa isang manggagamot na rekomendado upang ikonsulta ko ang mga naranasan ko. Gusto kong tanggalin sa katawan ko ang mga nakain ko, Kuya Bari, kasi po na-trauma ako sa mga nangyari talaga. Ilang araw akong pabalik-balik sa manggagamot at siniguro naman niya sa akin na magiging maayos din ang lahat. Sa tuwing naiisip ko iyon, ay napapamura na lang talaga ako, Kuya Bari. Kaya pala sikreto ang mga sahog. Sikreto dahil hindi pala iyon karni ng hayop, kung hindi karni pala ng tao. Makalipas ang ilang taon ay nadestino na ako dito naman sa Bicol, kung kaya't dito na kami naninirahan ng aking pamilya at nakabili na ng sariling bahay namin kasama ang aking 2 anak. Hindi ko po talaga malilimutan, Kuya Bari, ang aking naging malagim na karanasan na minsang nakakain na pala ako ng kakaibang sahog sa pansit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Mapagpalang araw sa inyong lahat at lagi po sana tayong mag-iingat. Lubos na gumagalang, Dindo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe
And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.